Alam niyo ba na may bagong department agency na itinatag para tumutok sa mga pangangailangan ng mga OFW? Ito yung Department of Migrant Workers. Ito ang bagong one-stop shop ng mga OFW para gawing mas madali ang mga bagay-bagay para sa mga OFW i-access ang kanilang mga dokumento at humingi ng tulong sa gobyerno. Pag-usapan natin kung bakit itinatag ang Department of Migrant Workers. Ano ang benefits ng mga OFW sa bagong tatag na DMW? Kailan magiging full operation ang DMW? Bakit tinatag ang Department of Migrant Workers? Inaprubahan ni Pangulong Duterte ang paglikha ng DMW nang lagdaan niya ang RA 11641 noong December 2021 at itinalaga niya si Abdullah Mamao bilang Department Secretary noong March 2022. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte naman ang implementing rules and regulation para sa batas na bubuo sa Department of Migrant Workers na magsasama-sama ng mga ahensya na may kaugnayan sa overseas labor at magdadala ng kanilang mga serbisyo sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila. Nandoon sa IRR yung mga structure, yung organization, yung mechanism kung paano patuloy na matutulungan ang ating mga OFWs, Overseas Filipino Workers, na na-deploy papunta abroad, kung paano proteksyonan yung kanilang mga karapatan at kung paano i-promote yung kanilang welfare ayon kay POEA Administrator Olalia sa isang interview. Pangunahing layunin ng DMW ay magkaroon ng policy coherence at yung serbisyo ay ilapit sa mga kliyente, lalo na sa mga minamahal nating OFW. Ang bagong departamento ay pagsasama-samahin ang mga tungkulin ng mga sumusunod na ahensya sa ilalim ng isang katawan. Ang POEA, ang Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, ang Overseas Workers Welfare Administration National Reintegration Center para sa mga OFW, at ang Department of Social Welfare at Development's Office of the Social Welfare Attaché. Kasama rin sa pagsasanib ang Department of Labor and Employment's Philippine Overseas Labor Offices, ang International Labor Affairs Bureau at ang National Maritime Polytechnic. Ano ang benefits ng mga OFW sa bagong tatak na DMW? Ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia, sa DMB dadalhin na ang mga pangunahing serbisyo sa regional, provincial offices para sa ating mga OFW. Ibig pong sabihin, makakapagproseso na po sila sa kani-kanilang mga probinsya, hindi na sila kinakailangan pumunta sa Maynila, at nang sa ganon ay maiwasan iyong napakaraming problema kapag kayo ay nasa malayong lugar, paliwanag ni Administrator Olalia. At ayon naman kay OWA Administrator Attorney Hans Leo Cagdac, mas madaling tukuyin kung saan lalapit ang ating mga OFWs, lalo yung mga pamilya ng OFW na nangangailangan ng tulong para sa kanilang mahal sa buhay sa abroad. Tapos pag-expand ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng migrant workers offices sa buong mundo. Kahit doon sa mga bansang maliliit na bilang ng mga OFW, basta may OFW, mayroong Philippine government, mayroong migrant workers office sa embassy. Kailan magiging full operation ng DMB? Ang departamento ay may pansamantalang provision na tumatagal ng 130 days mula na magkabisa ang batas. Nangangahulugan ito na mayroon itong hanggang June 3 upang ibigay ang pattern ng kawani nito. Ayon sa Republic Act No. 11641, ang batas na lumikha ng DMW, ang mga sumusunod na kondisyon ay kailangan matugunan para mabuo ang DMW. Isang budget na para sa 2023 General Appropriation Act, epektibong IRR, stopping pattern,
Ang DMB ay kailangan gumawa ng budget na kakailanganin nito para sa 2023. Napaka-importante nito. Napaka-importante ng budget ng DMB dahil dyan po manggagaling yung tatawagin nating action fund na kung saan kukuha ng pondo para sa mga serbisyo para sa mga OFW ayon kay POAA Administrator Olalia. Gayunpaman, sinabi ni POA Administrator Olalia na mananatiling independent ang mga ahensya hanggang sa maging ganap na operation ang DMB sa taong 2023. Sa kasalukuyan ay kinumpirma ni dating Labor Undersecretary at Overseas Filipino Workers Advocate Susan Toots Ople na tinanggap niya ang alok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamanuan ang Department of Migrant Workers, DMW. Para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video. May live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may Top Fan of the Month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Pakiusap ko lang sana na sa bagong department ito ay maging positibo tayo at bigyan natin ng chance ang pagbabago. Alam naman natin, itinatag ito para lalong makatulong sa mga OFW sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya sa iisang departamento para matugunan ang pangangailangan ng ating mga OFW at sa kanilang mga pamilya na nangangailangan ng tulong para sa kanilang mahal sa buhay na nasa abroad. Ito na po ang bagong website ng POEA. Yun lamang po mga kabayan. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!